Ngayong araw mga idol ay panibagong content ang aming gagawin. Kaya tara, samahan nyo kami hanggang matapos itong video. What's up sa inyo mga idol? Magandang umaga. Ngayong araw nga pala ay panibagong content ang ating gagawin. Tayo ngayon ay gagawa ng bitag para sa mga ibon. Makikita nyo mamaya yung spot mga idol kung saan tayo magpapakat ng ating mga bitag. Malakas pa kasi ang hanging amihan dito sa amin mga idol at walang makalaot. Kaya mas pinili muna namin kumuha ng mga ibon. 0.40 nga pala na nylon ang aming gamit dito mga idol at pinutol lang namin ito ng 2 dangkal. Tapos nilalagyan namin ito ng silo. Kasama ko nga pala dito mga idol yung tatlo kong kapatid, si Idol Jungjung, si Idol Jeron at si Idol Unjok. Tapos yung pinsan namin mga idol na si Idol Kulasit. Nung mga bata pa kasi kami mga idol ay ginagawa na namin to. Kaya may kaalaman na kami dito mga idol. Pagkatapos nga lang namin nalagyan ito ng silo mga idol ay kinuha na ni Idol Jeron yung kanyang motor. Dahil medyo malayo-layo rin yung aming spot na pupuntahan. At dito nga mga idol, hindi namin alam kung mag-helmet pa kami o hindi. Pero yung sinabi ni mama na mag-helmet na lang kami kasi kami mga pulis na makakita sa amin. At for the safety na rin mga idol. Kami nga pala ni Idol Jeron ang magkaangkas mga idol at sa Idol Jungjung naman at Idol Kulasit ang magkaangkas. Dito nga mga idol ay hindi na makakasama sa Idol Unjok. Sayang at siya pa naman ang mas may alam sa pagpapakat ng mga silo. Nasa 2 to 3 minutes lang ang biyahe namin mga idol para makapunta sa spot. Pero kung lalakarin namin mga idol ay malayo kaya mas pinili na lang namin magmotor. Sayang din naman mga idol yung pagod at oras namin. Malapit nga lang din pala yung mga idol sa bahay ng aming mga pinsan at doon na lang namin ipaparada tong aming mga motor. Di rin kasi namin madadala tong mga motor mga idol sa pagpapakatan ng aming mga bitag. Kaya iiwan na lang namin dito sa bahay nila mga idol at maglalakad na lang kami papunta sa spot. Makalipas nga lang ang ilang minuto mga idol at nandito na kami. Hindi na rin malayo ang aming lalakarin mga idol dahil sa unahan ay nandyan na ang sakahan. Diyan kasi tayo magpapakat ng ating mga silo mga idol. At dito nga mga idol ay tinalon na namin ang bakod. Medyo sa Idol Jungjung nga lang ang kumapit dyan dahil nabitin siya sa pagtalon. Dito na nga tayo mga idol sa spot kung saan tayo magpapakat ng ating mga silo. Malawak na sakahan din to mga idol. Dahil maraming mga ibon ang pumupunta sa sakahan mga idol lalo na pag bagong tanim ang mga palay. At nandito na kami mga idol sa spot kung saan kami pwedeng magpakat ng aming mga silo. Dahil sa kabila nga dyan mga idol ay ilog. Kaya naman dito yung mga posibleng daanan nila papunta sa mga sakahan. At dito nga mga idol ay naghahanap na kami ng mga pwedeng daanan ng mga ibon. Napaihi nga pala sa Idol Jungjung dito mga idol. Hindi mawalang kalokohan, parang aso lang oh. Let's go! Sa kabila nga nito mga idol ay sinimulan na ni Idol Kulasit at ni Idol Jeron ang paghahanap ng mga butas. At dito nga ay may nakita na si Idol Jeron at ina-explain na niya dyan kung paano dumadaan yung ibon palabas dyan mga idol. At ito na rin yung isang napili namin para pakatan ng silo. Kaya napagpasya na ni Idol Kulasit dito mga idol para kumuha ng stick sa paglalagyan ng aming mga silo. Mas maraming silo ang may papakat namin ay mas malaki yung chance na marami kaming mahuhuli mga idol. Dito nga ay kumuha na rin sa Idol Jungjung ng kanyang stick mga idol dahil meron na rin daw siyang nakitang daanan ng ibon. Kanya-kanyang pakat na rin din dito mga idol dahil tignan daw namin kung sino yung mas magaling pumili ng pagpapakatan ng silo. Pero iba yung ginawa na Idol Jungjung dito mga idol dahil siya na mismo yung gumawa ng daanan ng ibon. Ewan ko mga idol kung tama pa yung ginagawa na Idol Jungjung dito pero siya na mismo yung naglinis ng daanan ng mga ibon mga idol. Maya-maya nga lang ay napatalon na ako dito mga idol dahil sa sobrang dami ng langgam. Masakit nga rin yung kagat nito mga idol dahil ito yung mga pulang langgam. Dito nga ay sinimula na ni Idol Jungjung ang paglagay ng silo sa kanyang stick mga idol. Ilalagay nga lang na Idol Jungjung yung nylon dito sa kanyang stick mga idol at lagyan niya ito ng pabilog na bitag. Yung target kasi namin mga idol sa pagkuha ng ibon ay sa kanyang leeg. Ganito nga yung kalalabasan mga idol kung paano yung forma ng ating mga silo. Kaya na-explain na ni Idol Jungjung dyan kung paano mahuli yung leeg ng ibon. Yun o, pagkatapos nga yan mga idol ay tatapat lang na Idol Jungjung yung silo sa ginawa niyang daanan ng mga ibon. Aayusin nga lang niya ito ng konti mga idol at okay na. Sa Idol Kulasit na nga pala dito mga idol yung tagagawa ng stick. Si Idol Jeron at si Idol Jungjung naman yung tagapakat namin dito mga idol para mas mabilis. Dahil yung target piece namin gagawin mga idol na bitag ay nasa 50 pieces. At dito namin ilalagay mga idol sa gilid nito mga idol sa pagitan ng ilog at sa kahat. Dito nga sa part na to ay tinitignan ni Idol Jungjung mga idol kung kaya niyang tawirin yung ilog. Pero hindi niya kinaya mga idol dahil sa sobrang lalim at mababasa din kami dyan pag nagsangat na kami ng aming mga bitag. Meron din kasi kaming nakitang lumipad na ibon dyan mga idol kaya alam namin na nandyan sila. Pero dahil nga malalim yung ilog mga idol ay napagpasyan na lang namin na magpakat dito sa kabila. Wala rin kami kasing magagawa mga idol kundi dito na lang kami magpakat. At umahon na nga dito sa Idol yung mga idol at in-explain niya dito kung gaano kalalim yung ilog. Kaya naman negative talaga mga idol kung
sa kabila pa kami magpapakat ng aming mga bitag. Makalipas nga lang ang ilang minutong pagpapakat mga idol ay natapos na din kami. Kaya lang hindi namin nakuha yung target pieces ng pakat namin mga bitag mga idol. Mga nasa 20 pieces lamang yung aming nagpakat. Pero okay na rin yun mga idol para hindi kami malito kung nasan na yung mga bitag namin. Makalipas nga lang ang 2 oras na paghihintay mga idol ay kailangan na namin balikan yung aming mga pakat. Dahil baka maunahan pa kami ng mga bayawak mga idol at ibang hayop na kumakain ng ibon gaya ng mga ahas. At sa tingin namin mga idol ay matagal na din yun sa paghihintay ng aming mga bitag. At napakatuli na nga dito yung dalawang mga idol dahil sa sobrang excited nila sa pagsasangat ng aming mga bitag. At makalipas nga lang ulit ang ilang minuto mga idol ay nandito na kami. Ang problema nga namin dito mga idol ay hindi na namin kabisado kung nasan na yung mga pakat namin. Tinakot nga pala ni Idol Jungjung dito yung kambing mga idol at gusto yung saksakin. Sabi naman yung kambing mga idol wag mo akong gawing kaldereta. Kinuha nga rin pala na Idol Kulasit dito mga idol yung natitira naming mga bitag dahil kung sakaling may nahuli kami papalitan din namin agad. Sabi nga ni Idol Jungjung dito mga idol wala daw mangunang-una para hindi mabulabog yung iba kung sakaling sila ay papunta pa lang sa aming mga bitag. Kailangan nga namin makahuli dito mga idol kahit isa dahil kinuwento namin sa bahay ng dami naming mga nakitang ibon kahit wala naman. Dito nga ay nag-alay spider na naman kami mga idol at sa Idol Kulasit nasira niya yung bakod. Kaya mas pinili kong dito sa baba na lang duman mga idol dahil baka mas lalong masira yung bakod at magalit yung may-ari nito. At dito nga mga idol ay dumaan na naman yung 3 kolokoy. Konting lakad na nga lang mga idol at malapit na kami sa pinagpakatan ng aming mga bitag. Sana may mahuli kami mga idol dahil nakakaya naman sa bahay kung wala. Makalipas nga lang ilang minuto mga idol ay sabi ni Idol Jungjung dito meron na siyang nakitang huli namin na isa. Kaya dali-dali nga akong lumapit dito mga idol para tignan. Ito nga pala yung mga klase ng ibon na nahuhuli namin dito sa sakahan mga idol. Kaya nakaisa na nga tayo dito sa leg nga ito tinamaan mga idol kung saan talaga yung target natin na kukunin yung ibon. Hindi man ito kalakihan mga idol pero napakasarap na itong sabawan. Tinola nga pala yung the best na luto nito mga idol lalo na kung lagyan natin ng talbos ng sili. Natanggal na nga na Idol Jungjung dito mga idol. Tignan nyo naman sobrang buhay na buhay pa yung ibon. Tumutuka rin ito mga idol kaya huwag nyo ilalapit yung mata nyo. Makikita nyo mga idol sa leg niya ay merong dugo kung saan tumama yung ating bitag. Sa ilang minuto nga lang na pagpe-flex na Idol Jungjung yung huli natin mga idol. Itinawag na tayo dito na Idol Jeron dahil meron na naman daw siya nakitang nahuli natin. Kaya dali-dali na naman tayong pumunta doon mga idol at sa pagkakataon na ito mga idol ay yung pakat na ni Idol Jeron yung nakahuli. Kung maaalala nyo ito yung unang napili natin na pakatan ng bitag mga idol at nakahuli na nga. Sa pagkakataon ito mga idol ay ibang klaseng ibon yung nahuli natin. Ito yung mas maliit na species ng ibon na nahuli dito sa sakahan mga idol. Bali ganito na nga lang ito kalaki mga idol at kung lalaki pa ito ay maliit na lang yung pagbabago sa kanyang katawan. At sa pagkakataong ito hindi sa leg tinamaan mga idol kundi sa paa. Sa kadahilan ng maliit nga lang siya mga idol kaya siya sa paa ay tinamaan. Dalawa na nga yung huli natin dito at isa pa mga idol ay kompleto na itong sabawan. Kung mapapansin nyo dito mga idol ay sobrang tapang ng maliit dahil tinutuka niya sa leg yung malaki. At masakit din to mga idol kung sa may kamay natin tutuka. Kung mapapansin nyo dito ay talagang ayaw niyang bitawan yung leg nung kasama niya mga idol. Nagpatuloy na nga kami dito sa paghahanap mga idol at binigay na Idol Jungjung yung ibon kay Idol Kulasit para tignan daw yung pakat niya sa ibaba. Maya nga lang dito mga idol sabi ni Jungjung meron na naman siyang huli. Kaya dali-dali kami bumaba ni Idol Jeron dito para tignan yung huli mga idol. Sabi nga ni Idol Jungjung dito mga idol malaki daw yung kanyang huli. Kaya nung bumaba kami ni Idol Jeron dito mga idol para tignan ay totoong ang laki nga. Sa pagkakataong ito mga idol hindi ito sa leg tinamaan kundi sa paa. Mahirap nga tanggalin dito yung ibon mga idol dahil nabuhol yung paa niya sa may mga damo. Kaya kinuha ni Idol Jungjung yung itak dito mga idol para tanggalin. Pagkatanggal nga ni Idol Jungjung dito mga idol binigay niya ito kay Idol Jeron at sa tingin ko sa tatlo ito ang pinakamalaki. Sabi na Idol Jungjung dito mga idol ay hindi na kami mapapaya dahil nakahuli na kami ng tatlo. At kompleto na rin ito mga idol dahil malalaki naman yung dalawa. Tinalian na nga agad ni Idol Kulasit dito mga idol at siguro di wala na silang kawala. At tinawakan nga ni Idol Jeron dito yung katawan ng ibon mga idol at sinabi niya ang tataba nila. Hindi pa kami sumuko sa paghahanap mga idol at makalipas nga lang ilang minuto ay sabi na Idol Jungjung ay meron na naman kaming huli. Sa pagkakataong ito ay bitag naman na Idol Kulasit yung nakahuli. Parang nandito lang sila sa may gilid ng sakahan mga idol dahil ang mga ibon na to pala ay kumakain ng mga kuhol at ibang insekto na nakatira sa sakahan. Dito nga ay sobrang saya na namin dahil alam namin na kompleto na ito mga idol. Itong ibon na to mga idol kaparehas nga pala ng unang huli
nahuli natin. Kung mapapansin nyo, sa leg ito tinamaan at buhay na buhay pa dahil hindi naman matagal yung paghihintay natin bago natin sangatin yung ating mga bitag. Kaya lang mas malaki ito mga idol kaysa yung una nating nahuli. Pero magkaparehas din sila ng species mga idol. Nagpatuloy pa kami sa pagsasangat mga idol dahil may natitira pa kaming mga pakat na bitag. Kinuha na nga ni Idol Jungjung dito yung ibon mga idol para isama dun sa mga nahuli namin. Pero hanggang sa matapos naming sangatin lahat ng aming mga bitag mga idol ay yun na lamang ang aming nahuli. At hindi na rin yun masama mga idol dahil may kapalit naman yung pagod namin at oras na ginugol sa pagpapakat ng aming mga bitag. At ito na nga yung kabuuan ng aming huli mga idol. Nakaapat kami ngayong araw. Gawa nga lang nang wala kaming magawa mga idol kaya namin nag-iisipang gumawa ng ganitong content. Pero salamat pa rin sa mga nanood at sinamahan kami hanggang matapos itong video namin. Comment naman kayo dyan mga idol kung ano yung paraan ninyo sa paghuhuli ng mga ganitong ibon. At siya nga pala mga idol, first time ko din mag voice over kaya kung may mga comment kayo dyan about sa improvement ng aking voice over mga idol ay mag-comment lang kayo. At oras na nga dito mga idol para umuwi. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na video ulit. Let's go!